51 pa lang. Running to 52. Okay lang yun. 51, 54. Medyo kaedad din kay 50 naman. 50s naman. Ganun. Saan kayo nakatira? As tay, ma'am. Taytay? Ikaw, Ako sa Naik, Cavite. anay. Ilan anak mo? Tatlo. Ay, saan nakasawa mo? Wala na. Wala na. Biyuda. Asaywin na. Apo. Okay. Ikaw, Biyuda din ako. Biyuda. pareho pala tayo nito ng kapalaran. Sabi. Biyuda. Ilan taon na po yung asawa mo namatay? Ako, ngayon yata mga 49 na ngayon yung niya eh. Basta 40, mga 4 years na. 4 years na. Ikaw? Yung akin, 1 taon at saka 7 buwan. Bago pa lang. Medyo, hindi pa siguro masyado Panakamove. Kasi, ganun yan eh. Ako rin ganun din eh. Bago lang din. Nakamove na ako pero hindi pa masyado talaga totally na Basta sobrang bait ng partner. Mag-apat na taon na eh. Kaya nga ako ngayon parang sinusunod ko na lang yung isip ko gusto ko. Importante nagsindi kayong kandila. Araw ng pati. Siyempre naman po. Kasi siyempre asawa mo 'yon eh. Ganun. Kahit na di pa asawa mo, yung mga mag-anak, maalala mo din kasi siyempre. Bakit naman pareho namatay? Ano pa problema, ma'am, sa asawa mo, ma'am? Bakit namatay? Sa akin po ay may cancer po. Colon cancer. Colon cancer. Yun, yung sakit na walang transplant. Ikaw, sir? High blood yun nung pandemic, sir ka. High blood, no? Sobrang kain na lang siguro kasi may ginagamot ko yun eh. Oo. Tridor na sakit yun, no? High blood. May maintenance ng gamot tapos yung nagka-pandemic, medyo parang na-stress, hindi niya iniinom siguro yung gamot pa. Tapos baka nagbara na yung mga ugat noon. Bigla na lang na high blood. Kaya bata pa yung mga anak. Kaya medyo natagalan ako makarecover. Kasi maliliit pa yung mga anak. Ilan taon pero mga ngayon, panganay mo, ilan taon? Na ngayon, ngayong December 31, magpo-40. Panganay tapos mo? Yung bata pa. Apo. Yung pangalawa, mga 12 na 12. Tapos yung bunso, mag-i-11 pa lang. Kaya mahirap. Mahirap. Ay sa akin, mga tapos na sila. Buti sa'yo kayo mga tapos. May apo na ako. Medyo may pagkayay ka na kasi matapos na eh. Ilang taon po kayo nag-asawa, sir? Alam, matanda na. Sir G, 40 na eh kasi nung binata kasi ako, yung parang kahit saan pumupunta, karating pa ng abroad, tapos yung parang nawala yung sa isip yung pag-asawa ng mga gawa. Kaya nung pagbalik ko galing abroad, mga 40 na yata ako noon, nag-asawa ko rito sa Maynila. Ganun. Yun, naka-anak din ng 3. Yun na. Yung yung asawa. Anong trabaho niyo po ngayon? Wala. Ngayon, yun lang sinusunod yung isip ko, racket lang. Kasi, dati kasi may hardware ako. Hardware kami ng asawa ko. Tapos, yun siya yung nagmamanage. Tapos ako, parang driver lang ba? Tapos nagbabayan sila ng sasakyan. Ganon. Estima ko. Nung namatay, paghatid ko ng abo doon sa magulang niya sa Leyte. Sa Leyte?
O Tagalite, waray. Tagalite po. Saan Tagalite? Tagalite din po ako. Dulag. Ay, doon. Ako Javier. Javier. Nung paggatid ko doon, kay pandemic yun, hindi ako nakabalik agad dito. Tapos, yun, yung mga may lupain lagyan doon na yung palayan na 1 kalating hektarya nakasangla. Nung kaya tinubos ko yun, nakala ko doon na ako makatira. Yung pala hindi pala Kasi nasangla yun noon, sarili na niya yun. Ang nasangla yun noon, nung nagkasakit ng panganay ko, pinanganak. Ganon. Medyo malaki-laki din yung gastos. Yung pagbalik ko doon, natubos ko. Ang problema, nakabalik din ako sa Maynila. Tapos yung negosyo namin, hindi ko napatuloy. Kaya, na-demoralize yung isip ko Yung parang, yung hindi ko maintindihan kasi siyempre hindi ko alam hindi ako nagkikialam sa asawa ko noong nagnegosyo kami. Ganun. Nung pagkamatay, nahirapan ako pag-trace ng mga mga income namin. Ganun. Kasi hindi ko nagkikialam Basta parte sa akin kasi pag nagtiwala ako, tiwalang-tiwala talaga ganun. Hindi ako nangunguha, nangihingi, ganun. Pag maalis lang, ganun. Pag pinasama ng mga kaibigan na mayroon, hingi lang ng mga pampinansing. Kaya ngayon, hirap na hirap ako Yung po, anong kuwan. Kaya gusto ko sana yung makakita ng yung katuwang lang ba, katuwang. Dito kasi, dito madami, pero baka mamaya, lasunin pa yung mga anak ko kasi makukulit. Yan yung mahirap. Kaya yung hinahanap ko talaga, yung prangkahan, yung katuwang talaga kasi, sabay katuwang yun, pwede mo makabalik ng negosyo. Madali man lang kung mga magnegosyo ba. Kung mga punan-punan lang, madali man lang Kasi nandito pa man yung truck ko, gano'n. Dito pa man yung binta pa man ng 300, dali yung mga 400. Kasi dito yung tinitira namin sa Taytay, ito kami na yung nagpa-improve dati, pero rights pa lang. Right. Kaya nakapag-pundasyon na kami dito, kasi kami yung nauna-una noon, nakakuha ng area. Kaya sabi ko kaya yung anak ko din na babae, yung nandun na kami sa lit. Yun yung nag-ano sa akin na, gusto balik na lang dito kasi sayang daw yung area ba. Mga ng pundar ng mama dito. Kaya yun, bumalik kami. Ang problema, pagdating dito nahirapan pa. Pabalik ka sa bahay, makikita mo yung mga doon. Iwan ko lang sa'yo kung mabilis ka makarecover sa mga problema na ganon. Dami din pinagdadaanan. Kaya minsan pag ko yan na may nagbo-problema ng ganon, yun, naintindihan ko rin kasi dati hindi ko naintindihan. Nung nakaranas ako ng ganon, Ako nagnegosyo din ako. Ngayon mas maganda yun. Minto lang din ako. 5 months pa lang. Nagtitinda ako ng baboy. Titinda ako sa palengke. Buti siya kay 5 months pa lang. Akin kay pagpo 4 years na. Wala, yung style ko lang ngayon nagrarakit-rakit na pag yung mga delivery, yung parang Lazada. Kasi mayroon yan dito yung binabayaran lang kami ng 2.5 pero sa amin nasasakyan gano'n. Okay. Pero lang, yan lagi parang rakit-rakit lang kaysa linggo, dapat makabihan ng 2, 3 gano'n. Ang sa akin lang, yung iniisip ko lang makasurvive lang ngayon yung masurvive ko yung mga anak ko gano'n. Pagdating ng panahon na medyo malaki-laki na sila, makatulong na, doon na ako magbuhat. Kung anong gusto na magnegosyo gano'n. Pero malay mo, kung makakita ng katuwang na medyo
Bait-bait. Baka maumpisahan. Yung maasahan ba? Ba't ka naman tumigil sa pagninegosyo mo, ma'am? Hindi, may problema din. Kasi parang humina yung paninda ko. Simula ng pandemic. Nawala yung mga customer ko. Baka takot na sila kumain ng baboy kasi baka madali ng COVID. Kay blood Oo, totoo naman, isa pang dahilan yun eh. Diba, pag panay kain mo ng baboy ba, tapos gid. Eh, yung mga customer ko, hindi na sila nabalik. Wala na. Eh, marami din nagbago yung mga lifestyle ng mga tao, nagbago din, no? Pati yung mga pagkain nilang ini-intake nila ba mula nung nagka-COVID. Takot na rin sila magkasakit eh. Pero mas maganda talaga magnegosyo. Dati kasi nung buhay ng asawa ko, isa pa lang anak namin, gusto ko bumalik sa abroad. Eh, sinabihan ako na pag kung sa dito, kikitain mo man dito. Kasi maganda sa abroad eh. Nagandahan ako sa abroad kasi po yung mag-sahod ka po yung pera mo. Makakuha ka ng, halimbawa mag-sahod ka ng 10,000. Siyempre kung may papadalang kayo mga magulang wala kang 3,000, yung 7,000 mo, masisave mo na diretso sa kuwan. Sa ipapalit mo kagad ng piso ba para di mo magastos. Pero pag gawakan mo sa abroad yung pera mo ay ubos yan ng mga gamit na magaganda. Pero pag huyulog mo sa piso, hindi mo na makukuha dito mo na sa Pilipinas. Kaya pagdating mo dito, makapagawang ka ng industry kung ano yung maganda. Kaya ako yun lang yung hinanap ko basta may katuwang na medyo maayos. Opo, ganun din ang hinahanap ko. Eh, nung tinisting ko kasi nung pag galing ko na Liti, pag uwi ko dito, tinistingan ko yung mga anak ko kasi nilagyan ko na mga tinda-tindahan lang, store. Ay, saglit lang. Tapos mga maliliit pa kasi, wala pang mga isip. Ubos nila. May umutang. Ubos ka agad. Wala 5 buwan, 50 mil, ubos. Kinakain nila. Tapos, may bumibili, di naman linilista. Di ba? Ganon, di ubos ka agad. Kaya, yun, nakaisip ako na, yan ko muna. Habang yung maliliit. Pag may magkaisip na sila, ganon. Kaya, katuwang muna yung hanapin natin para pagkalaki ng mga bata, makatulog na sila. Pag maswerte lang, maswerte ha. Pag di maswerte, tisi na lang, alalayan na. Ganun. Pero yung mga anak mo, nasa iyo ngayon? Wala. May mga trabaho po sila. Yung may mga panganay ko nurse. Tapos yung pangalawa, sa hospital din. Sa hospital lang, dito lang sa Marinas. Marinas, Cavite. Sa hospital din, yung pang bunso ko na sa hospital din. Sa pa ikaw, paano lang? Ano lang ikaw, bahay-bahay na lang. Relax na. Nakikinig ako kay DJ. Ano lang sa mga apo. Ganun. Oo. Mga apo ko. Ano? Nagani bata ka pa, may mga apo ka na eh. Bata pa ako nag-asawa. Mas maganda yun. 19 years old na ako nag-asawa. Dapat talaga ganun. Kung hindi ka na magtapos ng pag-aaral, dapat. Kasi, tingnan mo sa'yo, bata ka pa. May mga akwang ka. May mga apo ka na. Tapos, bata ka pa. Mahaba pa yung ano mo ba? Hindi kagaya nung kagaya ko. Halimbawa, gaya ko ngayon. 54 na tapos yung anak ko 14 pa lang. Hindi pa mag-graduate ng college, ugod-ugod na. Hindi ka na makakita ng apo mo. Di na. Samantala kang bata pa nag-asawa. Halimbawa, ngayon na edad ko may graduate na ako. Mag-drive na lang sa anak ko. Diba?
Ilang taon ka na ngayon ulit, sir? Mali. Edad po ninyo? 54 na ako, sir. 54? 54 na ako, sir. Yun lang. Ang bunso mo, ilang taon? Nasa... Mag-11 lang. Ay. Tapos yung panganay ko, 14. Kaya malaking pagsisisi ko noon. Dapat pala noon, inuna ko pag-asawa bago ako. Kasi pag baliktad kasi yun sa akin noon, isip. Inuuna ko pag-abroad kaya sabi ko para may pera bago magpag-asawa, di ako mahirapan. Pero mali pala yun. Mali pala yun naisip. Okay naman po sana, sir. At least, di ba, kahit may nag-asawa ka, basta may pera ka na, walang problema. No? Nga lang, bigla pong namatay si misis mo. Yung katuwang naman ang nawala. Tapos, yun gani, kay nung pagpanganak, tapos panganak na infection. Ano yung na-infection ng pagpanganak sa pangalan namin, yung sa hospital, medyo nakagastos ako ng medyo tamatawa lang din nagastos. 1 milyon siguro yun. Kaya doon kami na doon na yung negosyo namin. Pero naka-recover din kami. Sa awa ng Diyos. Nakapanganak pa ganin ng 2 eh. Tapos naka-recover. Yung lang, nung pagkamatay na, doon talaga na-demoralize ng isip. Hindi na ako nakapag-isip. Move on ka na, sir. Ayun nga yan. Naka-move on na lagi pero di pa masyado. Buo muna. Tama. Kasi, kung yung, galing yung sinasabi ko na, yung asawa ko na namatay, yung mga pera nga, hindi ko alam na, kasi parang ginuguyo niya ako na ganito, makialam ka sa mga ganito. Ako kay sobrang kumpiyansa ko sa kanya. Pinabayaan ko lang siya. Kaya nung namatay, nahirapan ako kung may pera pa o wala. Mayroon pa nga siguro sa isang bangko, hindi ko na nakuha. Kasi, pero yung iba nakuha ko man. Yung pag-uwi ko lagi ng late wala man trabaho doon, mga 2 taon, naubos yung pera ko doon. Ultimate SUV ko na sangla ko lang doon. 250, hindi ko na kinuha kay nahiya na ako sa sinanglang. Kaya sabi ko, okay lang yan. Ganun lang yan. Pag dumating yung panahon na ka-recover ka, makikita. Kasi yung pag anuin mo, pag isipin mo talaga na ganun ka, halimbawa mayaman ka, yung kayamanan mo, di mo madadala sa ating huling panahon mo. Kung kuwan pa lang yun, yung damit mo lang na babalot sa'yo madadala mo doon eh. Kaya kung mayroong ka, amigay ka na. Magano ka na sa mga kuwan, ganon. Kasi kung mamatay, dumating man yung panahon na ganon yung kuwan mo, yung nabibigyan mo, maalala ka pa noon. Diba? Kaya yung sa akin mga problema na, ganon baliwala na lang yan. Yan, kinukuhan. Basta importante maparal yung mga bata, gano'n. Anong probinsya mo, kuya? Davao. Anong probinsya mo? Davao. Ikaw, anong probinsya mo? Leyte din. Javier nga ako. Leyte. Javier. Parang nakapunta ako dyan nung nandun ako sa Leyte. Kasi ginagawa ko lang doon. Maganda doon kasi pag pista, may namimista tapos sumasakay ng bat. Yung mga kapitbahay namin doon ng biyanang kay kapitan naman, sumasakay, nagbaba, nagarkila. Kaya doon, nakasa-sideline ako doon. Tapos pagdating mo doon, kay mga bungga-bungga man yung mga tao doon. Nakabihis yung mga, lamisa, tapos yung parang kasalan style ba? Taliti.
Yan yung style ng pista doon. Maganda pala. Matatapang din. Hindi. Pag nasa kuwan talaga matapang. Pwede ka magpatapang doon basta nasa katuwiran. Pag hindi sa katuwiran, yan yung mahirap kung nasa katuwiran pa matapang. Parang anong oras na? Alas 11 na, parang inaantok ka na eh. Hindi pa naman. Ay, hindi pa naman. Hindi pa. Anong Facebook mo? Anong Facebook mo? Ano po yan, ma'am? Wala kang Facebook? Facebook. Sa off-cam na po kayo magbigayan, ha? I-off-cam ko na kayong dalawa, ha? Doon na po kayo magbigayan ng Facebook ninyo. Salamat DJ. Salamat DJ. Thank you. Good luck. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ayun na. At sa wakas, nagbigayan na sila ng kanilang mga Facebook.